nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon Kuya Popoy at Ate Bea, pati na rin sa mga listeners ninyo na talaga namang nakatutok palagi sa mga kwento. Tawagin nyo na lamang po akong Daniel, 15 years old at nakatira sa isang bayan dito sa Batangas. Nag-aaral pa po ako at buti na lang ay pabalik na ang face-to-face classes. Nakakamiss din po kasing makasama ang mga friends ko sa school at isa na nga dyan si Vanessa, na pinakamatalik kong kaibigan. Actually, karamihan po sa mga friends ko ay babae. Dahil ang totoo po niyan, isa rin po akong babae na nagkukubli sa katawan ng isang lalaki. Opo, bakla po ako at hindi ko po yun ikinahihiya dahil wala naman pong masama sa pagiging bakla. Tanggap nga po ako ng pamilya ko at napaka-supportive nila sa akin. Bunso po ako sa 3 magkakapatid na puro babae. Supportive po yung mga ate ko sa akin. Minsan nga ay pinapahiram pa nila ako ng mga makeup kits nila. At dahil doon ay natuto po akong mag-makeup. Isang talent na gusto ko sanang mas mapagbuti pa. Oh girl, relax mo lang kasi ang mukha mo. Kinakabahan kasi ako baka mamaya maubos mo yung kilay ko. Hello, aahitin ko lang yung kilay mo no. Hindi ko kakalbuhin, kaloka to. Paano nga pag nagkamali ka? Mababalik mo ba yung kilay ko ha? Napapraning ka na pala eh. Di wag na natin ayusin yung kilay mo. Uwi na lang ako. Teka girl, wait lang. Ang init naman ng ulo mo agad eh. Paano hindi mag-iinit yung ulo ko? Papapuntahin mo ko dito, tapos ayaw mo naman makipag-cooperate. Ay nako, nakaka-ember na kaya. Sorry na, kinakabahan lang kasi ako eh. Gusto ko naman talaga na umayos tong kilay ko. Inaasar na kasi ako dahil dito. Kaya nga, mag-relax ka lang. Magtiwala ka sa akin, okay? Okay. Siya, pikit na. At i-relax mo na yung mukha mo para mapantay ko na tong pag-ahit sa kilay mo. Basta girl ha, ayusin mo. Alam mo namang sa'yo ko lang pinagkatiwala yung kilay ko. Oo naman, sina ate nga sa akin nagpapaahit ng kilay eh. Yan, ganyan. Relax mo lang yung face mo ha. Medyo mahap dito mamaya pero carry mo lang yun, girl. Hindi ko naman kasi ito maiisip kung hindi dahil dun kay Art eh. Bakit? Ano ba ginagawa sa'yo ni Art? Lagi akong inaasar. Nung isang beses na nagkasabay kaming bumili sa tindahan ni Aling Marta, sabi pa naman sa akin kung ano daw shampoo gamit ko sa kilay ko. What? Baliw yun ah. Kaya nga, di ba? Tapos tumawa pa siya. Ay nako, balikan natin yun, girl. Gusto mo? Wag na no, hayaan na natin siya. Basta gusto ko lang kapag nakita niya ako ulit, hindi niya na ako maaasar. Ay, alam ko na, girl. Gusto mo next time, i-makeover kita tapos sarampa tayo sa labas. Ha? Wag na no, baka mamaya lalo lang nila akong asarin. Hindi yan, no. No makeup look ang peg ko sa'yo. Yung fresh lang yung datingan. Ayan. Doon na tayo dito sa right kilay. Dito naman tayo sa left. Ay girl, umahapdi na nga siya. Tiisin mo lang, girl. Remember, no pain, no ganda. Baliw, no pain, no gain yun. Parehas na rin yun, no? Tsaka pinapatawa na rin kita para hindi mo masyadong ramdam yung hapde. Sabi nga nila, 'di ba? Laughter is the best painkiller. Ewan ko sa'yo. Ayan. Done na. Tingnan mo sa salamin. Wow! Ang galing mo talaga, girl! 'Di ba? Pak na yung kilay mo. Na-define na talaga ng bongga yung face mo. Ewan ko na lang talaga kung asarin ka pa ni Art dyan. Oo nga! Basta next time, dadalhin ko na yung makeup kit na ate para itodo na natin yung pagtatransform mo, girl. Sige. Ang babait na mga kapatid mo, no? Pati parents mo, ang cool. Ha? Anong ibig mo sabihin? I mean, yan. Tanggap ka nila tapos
Sinusupport ka pa. Hindi ka tulad nung iba, like si Gab. Oh, bakit? Anong ganap kay Gab? Ayun, narinig ko lang kina mama na ililipat na raw yata ng ibang school si Gab. Doon na raw sa all boys ba yun? Kasi puro daw babae yung kaibigan sa school natin. Feeling nung papa niya kaya daw nagiging malambot si Gab dahil puro babae yung kasama. Naku girl, kahit saan dalhin ng papa niya si Gab, lalabas at lalabas pa rin ang tunay niyang pakpak dahil isa siyang beautiful butterfly, ganon. Kaya nga nakakaawa din kapag pinapagalitan ng papa niya, no? True, kaya nga super thankful ako sa family ko eh. Ang chika kasi sa akin ni ate, gusto daw talaga ni papa magkaroon ng baby boy. Kaso, na-miscarriage daw si mama tapos nung nabuntis daw ulit, which is ako na nga yun, super happy na ni papa. Ang kaso, girl, ulit yung lumabas. Di naman ako girl agad, no? Nagpaka-boy din naman ako, kaso wala talaga. Tapos yun, sabi pa nga ni ate nung napapansin na ni mama at papa na parang medyo malambot nga ako. Nag-usap daw yung dalawa. Anong pinag-usapan nila? Basta sabi ni ate, tanggap daw ako ng family namin. Kasi mas mahalaga daw na alive ako kahit na anong identity ko. Ganon. Alam mo naman, si ate very mature kasi nga 9 years age gap namin. Oo nga Ang saya siguro magkaroon ng kapatid, no? Ang hirap kasi kapag solo lang gaya ko. Kaya nga dito ako, I'm your sister from a different mother. Ganon. O siya, tara dali na, rampa na tayo sa labas. Baka ma-sightsong natin si Art. Ay, sige. Parang wala pa si na Art ah. Baka nasa court na nagpa-practice mag-basketball. Baka... Oh, si Vince yun ah. Uy, girl! Si Vince! Di ba crush mo yan? Tawagin mo, dali! Huwag kang maingay. Babe ka lang dyan. Uy, Vince! Daniel! Saan punta mo? Sa court, maglalaro lang kasama sina Art. Tara? Pass muna. May tinatapos pa kami ni Vanessa. Ganon. Siya, sige. Una na ako, Bye. Bye! OMG! Nagbablush ka na naman, girl! Iba talaga tama mo dun kay Vince, no? Girl, ang gwapo na! Bait pa, Diyos ko! Sige lang, hindi ako magpapaka-KJ for today's video. At ituloy mo lang yung pagkahopya mo dyan sa best friend mo. Iba naman kasi si Vince sa lahat na lalaki na kilala ko. Kahit alam niyang bakla ako, hindi naman siya umiiwas sa akin. Oo na, anong malay natin? Kayo talaga in the end. Ay! Uy, girl, tama na nga yan. Makakakilig ka siya. Popoy at Bea, bata pa lang ay magkaibigan na kami ni Vince. Same year po kami na ipinanganak, pero mas matanda lang ako sa kanya ng 1 buwan. Sabay po kaming lumaki at natatandaan ko pa nga kung papaano kami pagalitan ng mga nanay namin kapag naglalaro kami sa ilalim ng arawan noon. Hanggang sa lumipas nga ang mga taon at unti-unting may nagbago na sa amin. Unti-unti ko na po kasing naramdaman na hindi ako isang straight na lalaki. Mas gusto ko ng kasama sina Vanessa at mas na-appreciate ko yung mga bagay na pambabae. Akala ko nga ay iiwasan na ako noon ni Vince. Pero hindi naman niya ginawa. Tuwing magbe-birthday ang isa sa amin, palagi pa rin kaming may regalo sa isa't isa. Hanggang sa isang araw nga, naramdaman ko na lang na may kakaibang kabog sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko si Vince. Oh, tuloy mo na, girl. Tapos? Ayun nga, tapos nag-chika pa. Yung pinsan daw ni Art, bet na bet si Vince. Ano? Yes, girl! True lala! Teka, saan lupalop ba yan nagmula si ate girl na yan, ha? Ewan ko din basta ang chika. Nagpunta lang daw si ate girl dyan sa bahay ni na Art. Last 2 weeks ago ata yun. Nakita yata si Vince. Ayun, nagpareto na sa pinsan niyang si Art. Hay nako, hindi yan pwede, no? Tsaka girl,
Pandemic ngayon. Bakit ba sila gala ng gala? Kung kami nga, yung mga kamag-anak namin sa Isabela, hindi namin mapuntahan gawa nitong pandemic. Tapos sila dadayo pa dito. Ay naku! Oh, relax girl. Puso mo. Alam mo girl, talagang bibinggo na sa akin yan si Art na yan. Nung una, ikaw inaaway. Tapos ngayon, yung pinsan niya naman nagpapapansin sa Prince Charming ko. Ayun na nga eh. Teka, ano bang name niyan? Check ko nga at nang makita ko kung pretty-pretty ba. Ay sige, Megan daw name eh. Search mo sa friend list ni Art. Tapos mag-share screen ka sa akin para makita ko rin. Sige, wait. Ayan. Naka-share screen na. Punta ka sa profile ni Art tapos search mo Megan. Megan. Ay, hindi naman pala pretty. Nako, hindi to papansinin ni Vince. Oh, yung mga post naman, tignan mo. Enough na tayo dun sa profile pictures. Scroll mo naman sa wall. Eto na nga. Ay, wait! Oh, bakit? Scroll up mo, girl! Nakita mo yun? May mutual friends kayo. Shucks, nga. Aside kay Art, mutual friends namin si Vince. OMG, girl! Naku, magchat-chat na yan kay Vince. Sooner or later, baka wala ka ng Prince Charming. No way! Hay nako! No way! Nagigigil ako, girl, ah! Daniel! Nak! Bumili ka nga munang itlog doon kina Aling Marta. Wait lang po, ma! May pinag-uusapan pa kami ni Vanessa. Anong wait lang? Bilisan mo na at hindi ko matatapos tong tinotorta ko. Dalian mo na! Asya, girl. Mamaya na natin ituloy tong chikahan at mapapagalitan ka pa ng mama mo. Sige na, bye na muna. Mama naman kasi. Ilang itlog po ba yung bibilin, ma? 2 lang. Oh, eto 20. Bilisan mo ah. Opo. Ay, naku, nakaka-bad trip talaga. Dami talagang umaalikit sa Prince Charming ko. Oh my God! Nasa tindahan na rin pala si Vince. Sakto, teka nga. Hi, Aling Marta. Pabili pong eggs. 2. Hi, Vince! Hi. O Daniel, eto na binili mo. At sa'yo naman Vince, eto na sukli mo. Tignan mo nga naman ang panahon. Ang bilis lumipas. Dati kayong dalawa halos hindi mapaghiwalay sa paglalaro. Sabay pa kayong naliligo ng hubot-hubad. Pero ngayon, tignan mo nga naman. Binatang-binata na tong si Vince. At ang gwapo-gwapo. Samantalang ikaw naman Daniel, dalaga na. Ganun ho talaga, Aling Marta. Para naman madagdagan yung mga magaganda dito sa barangay natin. Di ba, Vince? Ha? Ikaw talaga, Daniel. Mabiro ka masyado. Idadamay mo pa tong si Vince. Vince, iho, may girlfriend ka na siguro, no? Ay nako, Aling Marta. Ayaw ni Vince nang tinatanong siya ng mga ganyan. Nagtatanong lang naman ako. Wala namang masama doon, no? Ako na ho sasagot. Wala hong jowa yan si Vince, tsaka wala pa yun sa isip niya, no? Di ba, Vince? Oo eh. Kitams? Ikaw siguro, Daniel. May boyfriend ka na, no? Ako? Wala po, no? Ay, natatakot lang siguro sa tatay mo, no? O baka naman may nakakrasyan ka na. Ha? Ano po? Wala po. Naku po, wala raw. Hindi ako maniniwala dyan. Mas naniniwala pa ako kung sasabihin mong may crush ka kay Vince. Ho? Ay nako, Aling Marta. Ang dami niyo namang hanas dyan. Aka na nga yung itlog ko. Tara na, Vince. Grabe talaga mang asar yun si Aling Marta, no? Kaya tumatandang dalaga, eh. Sige Daniel, doon na ako Ha? Di ba dito yung daan papunta sa bahay niyo? May dadaanan pa kasi ako dito eh. Sige na, una na ako. Sige.
Kuya Popoy at Ate Bea, first time kong makita na ganun ang reaksyon ni Vince. Yun bang para siyang umiiwas sa akin? Dati naman po kasi kapag ka may nanunukso sa akin, siya pa po yung unang nananaway, kaya nakakapagtaka lang talaga na ganun na naging reaksyon niya. Ang sabi ni Vanessa, wag ko na raw yun masyadong isipin pa. Baka daw wala lang talaga sa mood si Vince. Kaya lang nakadagdag pa sa isipin ko yung pinsan ni Art na si Megan. Napapansin ko po kasi na panay comment and react niya sa mga posts ni Vince. Papansin lang ang peg. Gusto ko sanang malaman kung anong status nila, kaya chinichika ko minsan si Vince sa chat. Pero ang tagal na niyang mag-reply. Lalo ko tuloy naramdamang may kakaiba talaga sa kanya. Hanggang isang araw, Uy girl, buti na lang no, bumababa na rin yung cases ng COVID dito sa atin. Oo nga eh, pero sa ibang lugar matataas pa rin yung cases, kaya dapat mag-ingat pa rin tayo. Sa bagay, nung isang araw nga medyo inuubos si Papa tapos nilalagnat. Oo kamusta na ngayon? Ayun, magaling naman na. Ay girl, mukhang tapos na mag-setup si Aling Marta ng panindang merienda. Tara, tingnan natin anong meron. Sana may saging kunyelo, ang init eh. Girl, may saging kunyelo. Ay, nice! Sige, bili tayo tig-isa. Libre na kita total, binigyan naman ako ni ate ng allowance kasi may bonus daw sila. Sana all talaga, may ate na pa pera. Ay girl, sina Art palapit dito, kasama pa si Vince. Oy, nagkasalubong na naman tayo, Vanessa. Naman, hindi mo ba sinashampoo yung kilay mo? Parang ang dalang ng tubo ah. Tigilan mo na nga yung kilay ko, nangaasar ka na naman eh. Ikaw naman, parang kilay lang, pikon na pikon ka na. Hoy Art, tigil-tigilan mo nga yan si Vanessa. Hindi ka naman niya inaano eh. Ay, ang baklita si Daniel, sumisingit sa usapan. Hoy, grabe ka talaga Art. Oh, bakit? Bakla naman talaga si Daniel ah. Meron pa bang hindi nakakaalam dito na bakla siya? Di ba wala naman? Tara nang ha, Daniel. Mamaya na lang tayo bumili ng saging kunyelo. Oh, bakit aalis kayo? Nagkukwentuhan pa tayo eh. Tapos aalisan niyo ako? Ay, Vince! Di ba sabay kayong lumaki nito ni Daniel? Ano nangyari? Bakit parang iba yata yung pinagdaanan niya? Grabe ka na talaga Art. Pati si Vince dinadamay mo pa. Nananahimik yung tao eh. Anong nananahimik? Kung alam niyo lang. Ayaw na nga sumama nitong ni Vince dyan kay Daniel eh. Kaso yang si Daniel ang dikit ng dikit dito sa tropa namin. Ano? Art, tama na. Tara na. Oh, Teka nga, totoo ba yung sinabi ni Art ha? ano Vince? Vince? Kinakausap ka. Sagutin mo. Di ba sabi mo nandidiri ka kay Daniel kasi bakla? Hoy! Ang sasama nyo, wala namang nakakadiri sa pagiging bakla ah. Inaano ba kayo ni Daniel? Oh, bakit kung makarya ka dyan parang nanay ka ni Daniel ha? Sumasobra na kayo eh. Vince, nandidiri ka ba talaga sa akin ha? Wala na to! Bakla talaga, umiiyak na. Konting asaran lang, iyak agad. Ano, Vince? May gusto mong tropa, bakla na iyakin pa. Ano ba problema mo ha, Art? Ikaw ba si Vince ha? Bakit ba singit ka? Nag-uusap kami dito. Nag-uusap? Di ka nga sinasagot eh. Asar talo kang bakla ka eh. Art, tama na nga. Tara na kasi. Vince, teka sandali. Umiiwas ka ba talaga sa akin ha? Daniel, saan na tayo mag-usap? Bakit hindi pa ngayon? Ano? Oo, hindi lang naman yung sagot ha. Ano, Vince? Pinandidirian mo ba ako kasi bakla ako? Sumagot ka! Huwag ka manahimik dyan! Kulit mo rin Daniel eh, no? Hindi mo ba mag-get si reaction ni Vince kung anong sagot niya, ha? Sana sinabi mo na lang sa akin yung totoo, Vince. Para sana iniwasan na lang kita. Kung ayaw mo pala na nilalapitan ka, na kinakausap kita, sana sinabi mo. Sana pinaalam mo sa akin. Hindi yung ganito na sa iba ko pa malalaman. Girl, tama na. Tara na, hayaan mo na sila. Akala ko iba ka sa ibang tao. Yung pala pareho lang kayo.
Akala ko kaibigan talagang turing mo sa akin. Pero nagkamali pala ako. Girl, tara na. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Daniel? Ayaw mo pa magpakalalaki. Yan tuloy, makawalan ka ng kaibigan. Mas pipiliin ko pang mawalan ng kaibigan kesa naman gawin ng isang bagay na hindi ko naman talaga gusto. Girl, At ikaw, Vince? Kung ayaw mo sa akin, edi wag! Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Tara na, Vanessa. Kuya Popoy at Ate Bea, ang sakit na malamang pinandidirihan ka ng isang taong trinato mo na kaibigan. Parang lahat ng paghangang nararamdaman ko kay Vince ay napalitan ng sama ng loob. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, kung bakit bigla siyang nagbago. Iniyak ko po yun ng iniyak at kahit na nagpaparinig ako sa social media accounts ko, ay never nag-reach out or nag-sorry man lang sa akin si Vince. Kuya Popoy at Ate Bea, ganun po ba talaga? Ganun ba talaga kabilis magbago ang isang tao na tipong pati yung pagkakaibigan nyo na ang tagal-tagal na ay bigla na lang mawawala? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Prince ni Charming. Kuya Popoy at Ate Bea, nang dahil sa pangyayaring yun ay iniwasan ko na rin si Vince. Ramdam ko namang ayaw niya rin akong pansinin kaya quits lang. Gusto ko na nga rin sana siyang i-unfriend pero hindi ko magawa. Kasi minsan, ini-stalk ko pa rin yung account niya. May part pa rin kasi sa akin na gusto kong makibalita sa mga ganap niya sa buhay. Ang sabi nga ni Vanessa ay tigilan ko na nga raw si Vince. Maghanap na lamang daw ako ng iba kong makakrushan. Pero hindi naman yun ganun kadali. At saka bago ko naging crush si Vince, naging kaibigan ko siya. Isang kaibigan na pinagkatiwalaan ko ng lubos, kaya ngayon, ay sobra akong nasasaktan sa ginawa niya. Oh, girl, kamusta na pakiramdam mo? Naku girl, medyo masama pa rin eh. Nilalagnat ako tapos may ubot sipon din. Ikaw ba? Kamusta? Okay naman. Yun nga lang, parang angkatin ng lalamunan ko. Yung ate mo, di ba sabi mo, inuubos siya ng isang araw pa? Oo nga eh. Sabi nga niya, ipapahinga na lang daw sana niya. Kaya lang yung company niya ay nagre-require ng medical certificate. Uy, paano yun? Ayun, nagpa-check up na rin si ate, tapos sinwab test na rin. Waiting na rin kami sa result. Oh girl, inuubo ka na rin. Oo nga eh, katilang lalamunan ko. Di ko mapigilan yung ubo ko. Ano ba yan? Sabay pa tayong masama yung pakiramdam. Paano kasi nagtataasan na naman yung mga cases ng COVID? Ikaw ba, magpapatest ka ba? Hindi ko pa alam eh, pero sabi ni mama, ordinaryong ubo lang daw to. Dala lang daw to ng panahon. Basta, wag ka na lang muna lumabas. Oo, andito lang naman ako sa bahay. Alam mo namang wala naman akong ibang friends, ikaw lang. Ang drama naman this girl. Kukuha na ba ako ng tissue? Baliw. Nga pala, kamusta? Nag-uusap na ba kayo ni Vince? Sinong Vince? Ay naku girl, kilala mo naman kung sino yung tinutukoy ko. Hindi pa rin ba kayo nagpapansinan? Hindi na. Wala rin naman akong sasabihin sa kanya, kaya bakit ko pa siya papansinin? So hindi ka na rin nagsiselos kahit magkamabutihan pa sila ng pinsan ni Art? Kahit magpakasal pa sila, wala akong pake. Talaga ba? Oo naman no.
Parang binaliwala na rin naman ni Vince yung pagkakaibigan namin dahil sa inasta niya. Ayun tuloy, parang sisipunin pa ako. Change topic na nga tayo. O kanina sabi mo makatila-lamunan mo. Ngayon naman parang sisipunin ka. Hindi, wala lang to. Stress lang to kakasabi mo sa pangalang dapat ibaon ko na sa limot. O siya, huwag na natin siyang pag-usapan. Buti pa nga. Ano ba yan? Humatsing na ako ng humatsing. Mamaya nga inumin ko na rin tong gamot para mawala na to. Kakapraning naman yung panahon ngayon. Kailan kaya babalik sa dati? Oo nga namimiss ko na rin yung araw-araw tayong papasok sa school. At least, ibang environment naman yung nakikita natin. Di yung araw-araw nasa bahay tayo. Kaya nga ang kati talaga ng lalamunan ko. Ipahinga mo na kaya muna yan, girl. Buti pa nga. Siya, ikaw din magpahinga ka na rin. Sana maging okay na rin yung pakiramdam mo. O sige, babay na muna. Update me later ha. Bye! O, sige, bye. Ano ba naman to? Kakaching ko parang bigla tuloy ako nilalamig. Higa na nga lang muna ako. Hello, girl. Ano, kamusta? Eto, quarantine pa rin. Ano na bang nararamdaman mo? Ayun, so far hindi na ako nilalagnat. Unti-unti na rin naman bumabalik panlasa ko. Buti naman, girl. Pang-5 araw mo na sa quarantine, no? Oo, Di bali matatapos na rin yan. Pag nabubore ka, tawagan mo ako. araw-araw na nga tayo magka-video call eh. Dahil pa natin magjowang LDR. Baliw! Siyempre gusto ko lang ipakita yung support ko sa'yo, no? Kahit na sobra akong kinabahan nung binalita mo sa akin last 5 days ago na COVID positive ka nga. Kahit naman ako kinabahan nun. Akala ko matitegi na ako. Pero ayun, OA lang pala talaga ako mag-react. Dapat talaga mind over body. Thankful na rin ako no na wala akong severe symptoms. Tsaka wala na rin ibang positive dito sa bahay. Kaya nga, thanks be to God talaga. Ano bang pinagkakaabalahan mo dati dyan sa kwarto mo? Dito, TikTok, tapos nod-nod ng mga movies, ganon. Pinahiram sa akin ni ate yung laptop niya eh. Ay, ang saya naman talaga ng may ate. Samantalang ako, mega hanap pa ng mga sites kung saan makanood ng libreng K-drama. Pero girl, mas okay pa rin kung hindi naka-quarantine. Nakakapraning din kaya dito. Kaya nga, andito ako para may kausap ka araw-araw. Basta wag mo rin kakalimutan mag-pray. Oo naman no. Ay girl, may nag-chat. Naka-open na rin kasi yung Facebook ko dito sa laptop ni ate. Sino ba nag-chat? Si Vince. Anong sabi? Wala, nangangamusta. Bakit naman ganyan ang tono mo? Para namang wala kang kagana-gana sa kanya. Wala naman talaga akong gana sa kanya eh. Nung wala na akong sakit at palagi kami nakikita, hindi niya nga ako pinapansin. Tapos ngayon, magchat-chat siya bigla. Malay mo naman, girl. Ngayon lang nagkalakas loob. Tsaka hello, ang tagal nyo ng friends. Natural mag-aalala yun sa'yo. Replyan mo na kaya. Ayoko pa, bahala siya dyan. Kuya Popoy at Ate Bea, ako po yung tipo ng tao na sobrang tagal bago mawala yung pagtatampo. Masama pa rin ang loob ko kay Vince kaya sinin ko lang yung message niya. Kinaumagahan, nangumusta ulit siya. Feeling ko naman talagang nag-aalala na sa akin si Vince. Hindi rin naman kasi biro ang magkasakit ng COVID. Sobrang swerte ko lang siguro dahil hindi ako nakaramdam ng severe symptoms. Siguro kung wala akong tampo kay Vince, isa siya sa madalas kong i-video call, lalo na nga sa sitwasyon ko noon.
so sweet. And eto nga pala. Okay tong makeup tutorial na to Pag natapos tong quarantine ko, itatry ko to kay Vanessa. Si Vince nag-chat. Hi, Daniel. Kamusta ka? Sana okay ka na. Kung hindi lang to consistent sa pangangamusta, di ko to re-replyan Okay lang ako. For sure, di yun magre-reply. Aba! Himalang bilis mag-reply nito Buti naman po. Ha? Yun lang sasabihin niya? Ay naku, nakakatamad naman talaga tong kausap si Vince. Napapagod ako mag-chat. Call ka na lang kung gusto mo pang makipag-usap. Knowing Vince, di yun tatawag. Makatulog na nga lang. Sino? Oh! Si Vince? Tumatawag? Hello? Hello? Kamusta ka na? Okay naman. Better na yung pakiramdam ko. Mag-8 days na rin naman ako naka-quarantine. Buti naman at maigi na pakiramdam mo. Yung mga kapatid mo, kumusta naman? Okay naman sila. Negative silang lahat dito sa bahay. Buti hindi ka naboboard dyan sa kwarto. Di naman. Marami rin naman akong pwedeng gawin Tapos palagi pa akong inaabutan nila mama ng pagkain. Pero nag-exercise din ako. Tapos madalas, nanonood ako ng mga videos. Anong pinapanood mo? Movies, vlogs, ganun. Mga makeup tutorial. Bakla ko Daniel? Bakit? Totoo naman Bakla ko, Vince. Kaya kung ayaw mong mabubuli ng mga tropa mo, wag mo na lang akong kausapin. Sorry. Sorry? Sorry kasi hindi mo na ako kakausapin kahit kailan? Sorry kasi last tawag mo na to? Sorry kasi after ng quarantine, ayaw mo na akong... Sorry sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita sa naging actions ko nung nakaraan na nangaasar si Art. Sobrang sorry. Tapos na yun. Tsaka, tanggap ko naman, Vince, na nandidiri ka sa akin. Di mo naman kailangan mag-sorry sa feelings na totoo mo nararamdaman. Hindi totoo yan. Talaga? Bakit hindi ka umalma nung may sinasabi si Art? Ngayon ka pa magde-deny, nandidiri ka naman talaga sa akin. Hindi nga ako nandidiri sa'yo, Daniel. Bakit hindi yan yung sinabi mo nung inaaway ako ni Art? Natakot ako. Kinabahan. Nahiya. Hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam yung nararamdaman ko. Kaya wala kang nasabi? Sorry. Aminin ko, Vince, ang sama-sama ng loob ko sa'yo. Kasi 'di ba, parang sa akin trinato kitang kaibigan. Tapos malalaman ko yun. Syempre, masakit sa akin yun. Kaya nga ako nagsusorry, 'di ba? Bakit pa kasi parang sunod-sunuran ka dun kay Art? Di ka naman ganyan dati Sabi pa niya ayaw mo na ako makasama. Hindi totoo yun, no? Wala akong sinabing ganun kay Art. Ano ba kasi yung totoo? Naipit lang ako sa sitwasyon. Ano ba kasi talagang nangyari? One time kasi, ka-video call ni Art yung pinsan niya. Sino, si Megan? Oo, kilala mo si Megan? Wala, ano lang. Overheard, ganun. Anyways, sige, tuloy mo na yung kinikwento mo. Ayun, nirereto kasi ako dun ni Art. Sa akin naman, wala namang masama kung makilala ko yun, di ba? Tapos, yung isa naming tropa, biglang sumingit na bakit daw ako nirereto kay Megan. Magsiselos ka raw dahil crush mo ako. Ha? Hoy! Anong sinasabi? Sino nagsabi niyan? Si Kaloy. Uy, Vince huwag ka maniwala dun Hindi kita crush, no? Walang talo-talo sa magtotropa. Alam ko naman. Kaso yun nga, bigla na lang tumawa si Art. Tapos kung ano-ano sinabi niya, nakakadiri daw yung crush-crush na ganun. Hanggat sa, syempre, ayoko rin naman mapahiya kay Megan. Kaya napasabi ako na tumigil na sila.
Kasi hindi mo naman talaga ako papatulan. Ganon. Kaya nga kahit maging kaibigan, ayaw mo na rin. Hindi sa ganon, Daniel. Yan ba yung dahilan kaya bigla mo na lang akong iniiwasan? Gaya na lang nung nagkasabay tayo sa tindahan ni Aling Marta. Oo eh. Eh di sana, nun pa lang sinabi mo na sa akin. Hindi yung mapapanggap ka pa na okay tayo. Hindi naman ako nagpapanggap eh. Gusto pa rin kitang kaibigan. Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Nung nabalitaan ko na may COVID ka, grabe nag-alala ako. Talaga ba? Oo naman. Na-realize ko rin naman na mali ako sa mga nagawa ko kaya ako naglakas loob na mag-sorry sa'yo. Kapag ba hindi ko tinanggap yung sorry mo ngayon, masamang tao na ba ako? Ha? Kasi sa totoo lang, masama pa rin loob ko sa'yo. Hindi ko kasi naiisip na dadating yung isang sitwasyon na makikita ko harap-harapan kung paano mo ko itanggi. Tsaka iwasan na parang hindi mo ko kilala. Sorry, Daniel. Hindi, okay lang, Vince. Siguro nga mas okay kung iniwasan mo na lang ako para hindi na ako mabudshot kay Art. Pati dun sa nililigawan mong si Megan. Hindi ko pa naman nililigawan si Megan eh. Kahit na, dun rin naman yun papunta. Sige na, Vince. Napapagod na ako. Papahinga muna ako. Bye. Sige, Daniel. Magpagaling ka ah. Bye. Kuya Popoy at Ate Bea, masama po ba yung ginawa ko kay Vince? Nagpakatotoo lang naman kasi ako sa nararamdaman ko nung oras na yun. Akala ko hindi na ako papansinin ni Vince pero simula nun ay araw-araw na siyang nangungumusta. Nagre-react din siya sa mga my day ko. Pero ewan ko, hindi ko pa rin talaga feel na patawarin siya. Hanggang sa natapos na nga ang quarantine ko. Pinalipas ko pa yung 1 linggo bago ako lumabas ng bahay. Nakikita kami ni Vince noon pero hindi ko siya binabati. Iniiwasan ko siya kasi parang ayaw ko rin naman na makausap pa siya. O anak, dalan mo nga ng ginataang bilo-bilo sina Maring Yoli. Ha? Anong ha? Dati-dati, pag uutusan kitang magdala ng pagkain nung kina Maring Yoli, nagmamadali ka pa kasi gusto mong makita si Vince. Mama naman. O talaga naman ah. Nagpupulbo ka pa nga bago magdala ng ulam dun eh. Ayoko na po. Anong ayaw mo? Hindi pwede. Dali mo na to dun. Dalian mo na dyan. Sige na nga po. Sana wala si Vince sa bahay nila. Aling Yoli? Tao po. Tao po. Tao. Daniel. Vince. Hello. Pasok ka. Hindi na. Pinabibigay lang ni Mama tong ginatang bilo-bilo. Salamat. Teka, isasalin ko pa to sa lagayan. Pasok ka muna kaya. Mainit dyan sa labas. Sige na nga. Kamusta ka pala? Okay lang. Saan pala si Aling Yoli? Lumabas lang si Mama. Nagkasalisi siguro kayo. Okay na ba yung nasalin mo? Aka na yung lagayan namin para makauwi na rin ako. Wait. Sandali. Eto na yung lalagyan nyo. Salamat. Daniel? Alam ko masama pa loob mo sa akin. I'm sorry. Okay na yun.
Tsaka ayoko naman maging dahilan para hindi ka sasagutin ng mga nililigawan mo. Ha? Nino? Sino pa ba? Eh di si Megan, yung pinsan ni Art. Hindi ko naman nililigawan yun eh. O akala ko ba okay lang sa'yo na makilala siya? Oo nga, okay sa akin, pero hindi ko naman sinabing okay rin na ligawan ko siya. Eh baka mamaya, pag initan ka ni Art. Sina Art. Wala rin naman akong pake dun sa kanila. Ha? Bakit? Simula kasi nung na-realize ko na mali ako sa mga naging actions ko sa'yo, nawalan na ako ng gana sumama kina Art. Ha? Eh di ba kaliga mo sila sa basketball? Oo. Paglaro, laro lang. Hindi na ako kailangang sumama pa sa kanila kapag may gala sila. Medyo hindi rin kasi maganda ugali ni Art eh. Buti naman nakita mo na yun. Oo nga eh. Minsan pinagsasabihan ko siya kaso siya pa yung galit. Ayun, nakakasawa namang paulit-ulit ka tapos hindi ka naman pala pinapakinggan. Eh di paano ka? Sino na madalas mong kasama? Ayun, minsan si Kaloy. Minsan wala. Ay, nga pala Daniel, may bibigay pala ako sa'yo. Ano? Eto. Aba, nakabalot pa. Ano bang naman itong box na to? Birthday gift mo na ba to? Oo. Next week pa birthday ko ah. Bakit may paregalo ka na? All-in-one na kasi yan. Pa-welcome gift ko na rin sa'yo dahil nakabalik ka na sa outside world at natapos mo na rin ang quarantine mo. Baliw. O siya, buksan mo na dali. Sige na nga. Wow, ang ganda naman ito. Oh, ang gandang mug naman ito. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Kulay pink pa ah. Tsaka ang unique ng shape, hindi kagaya ng mga ordinaryong mug na pabilog lang. Parang ikaw kasi yan. Unique. Nung isang araw, sinama ako ni Mama dun sa bagong bukas na mall. Mura daw kasi dun eh. Tapos, nadaanan ko yung mug na yan. Naalala ko na magbo-birthday ka na, kaya binili ko yan para sa'yo. Yung totoo, suhol mo sa akin to no, para bati na tayo. Pwede din. Kulang pa to sa lahat ng sama ng loob ko sa'yo. Sorry talaga. Ang totoo niyan, bilib kasi ako sa'yo eh. Sa akin? Ano namang nakakabilib sa akin? Yung tapang mo. Ako matapang? Oo. Pinaninindigan mo kung anong gusto mo. Kaya nga, hanga ako sa'yo eh. Ituloy mo lang yan kung saan ka masaya. Alam mo ang drama mo? Oo na, sige na. Bati na nga tayo. Pasalamat ka, nagustuhan ka tong regalo mo. Buti na lang. Sinadya ko rin ibigay yan sa'yo in advance. Eh bakit nga ba in advance mo pa? Pwede naman next week na sa mismong birthday ko na, diba? Aalis kami bukas eh. Ha? Saan kayo pupunta? Kina Lola sa Aklan. O talaga? Kailan balik niyo? Hindi ko alam eh. Baka sa 1 linggo, or 1 taon, or hindi na. Baliw na to. Di nga. Oo nga. Sabi ni Mama doon na muna kami. Hindi ko alam kung anong plano, kaya binigay ko na yung regalo ko sa'yo. Ba yan? Alis ka na talaga? Kailangan eh. Tapos, di mo na alam kung kailan ka babalik? Oo. Kakainis to. Bakit ngayon mo lang sinabi? O bakit naiyak ka na? Pinaprank lang naman kita. Ano? Hindi nga. Pati uhog mo tumutulo na eh. Ang salbahe mo. I hate you. Joke lang. Namiss ko lang na asarin ka. Pero totoo talagang aalis kami next week. Pero siguro mga 5 araw lang kami dun. Tapos uwi na rin kami. Ewan ko sa'yo. Yun na talaga yung totoo. Promise. Huwag ka na umiyak ha. Pumapangit ka na masyado eh. Che, uwi na nga ako. O siya, sabay na ako palabas. May bibilhin kasi ako dun sa kanto. O baka makita pa tayo ni na Art ha. Aasarin ka na naman nun. Hayaan mo sila. Wala akong paki sa kanila. Tara na. Tara na.
Kuya Popoy at Ate Bea, lahat siguro ng pagkakaibigan ay dumadaan talaga sa mga pagsubok. Kailangan pala talaga yon para mas tumibay pa ang samahan. Kailangang humingi ng tawad at magpatawad kapag kaya na. Iyan ang mga natutunan ko sa mga nangyari sa amin ni Vince. At masaya akong bumalik na sa dati yung pagkakaibigan namin. Ngayon, mas okay kaming dalawa at excited na sa face-to-face classes. Araw-araw ko na ulit kasi makakasama ang crush ko sa classroom. Yes, Kuya Popoy at Ate Bea, muling bumalik ang secret feelings ko para kay Vince. Siguro, habang buhay ko na itong itatago. Pero sa ngayon, okay na sa akin tong happy crush. Ang mahalaga ay palagi ko pa rin nakakasama ang Prince Charming kong si Vince. Thank you sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang muna and more power pa po sa inyo. Lubos na gumagalang, Daniel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Prince ni Charming. Bukas tayo ng mikropono, Bea. Ay, Ayan, oras na natin last 2 minutes before 2 p.m. mga kapamilya, no? Ayan, at ganda ni Bea talaga pagka nakafocus. Kasing ganda ng ating naging kwento ngayon, di ba? And the winner is friendship! Diba? friendship nga naman talaga ng bonggang-bongga. Alam mo, nakakatuwa, Popoy, ito nga story natin. Kasi, ano siya, maraming makaka-relate dyan ng mga magkakaibigan na hindi lang naman na bakla at lalaki whatsoever, pero alam mo yung sobrang close kayo nung bata kayo, and then darating yung time na biglang mawawalan kayo ng parang mapapalayo kayo sa isa't isa, yung closest ninyo for some reason na hindi nyo ma-explain. And then kapag ayun, nakahanap na kayo ng kanya-kanya ng mga kaibigan, parang hindi nyo nakilala yung isa't isa. Alam mo yung gano'n, Correct. Parang Nag-iba na kasi. Nag-iba yung crowd. 'Di ba? Na Oo, kinikilusan ng isa doon sa isa na impluwensyahan. Ayan, pero yun nga, totoo yung isa nga isa 'yon sa mga dahilan kung bakit parang dati close na close kayo, 'di ba? You used to go to places na kayong dalawa lang, pero dahil nag-iba na yung crowd mo, parang hindi na yata ako bagay na magpasama kay parang iba na, dapat medyo astig, dapat na ganyan. Pero alam mo, naalala ko, Bea, no? Nagkaroon din ako ng friend na katulad nitong si Daniel. 'Di ba? Kumbaga nung mga bata kami, natural, lahat kami, naturalmente, mga lalaki, ganyan, magkakalaro. Ang mga kalaro kasi nun, mga babae, lalaki, ganyan. Pero nung umuusad ang panahon, nagkaroon na rin ako ng kaibigan na dati lalaki, tapos dati nakikipagsuntukan, ngayon medyo bading na. Ayan, bakla na. Pero wala naging problema. 'Di ba? Hindi naging problema yon. It's just that minsan, 'di ba, parang hindi mo ma-associate yung sarili mo dahil sa hindi ka naman bakla. Siguro dumaan sila dun sa stage na yon, 'di ba? I mean no offense sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na talagang medyo i-expect natin yan. Na yung iba natin mga kaibigan ay medyo para bang stranger na ang dating, lalo na kapag meron nga silang kakaibang crowd. Kasi hindi naman sa ayaw nilang ma-associate sa'yo, it's just that parang iniingatan din nila. I mean, yung baka masabihan siya, mga kaibigan mo, bakla, dati, ganyan, ganyan. Kasi mayroong mga taong judgmental, yung katulad ni ang galing ni Dan Capusyundong kanina, nakakaasar yung bunganga eh. Si Art. Si Art. Oo, Arte-arte. alam mo, Kasi may mga ganyan. oo.
Alam mo, Popoy, lalong-lalo na kapag ka sa mga ganyang edad, yung mga ano pa talaga, bata pa talaga, actually nagsastart nga elementary. Alam mo yung for some reason, bakit alam na mga bata na kapag ka bakla pwedeng asarin, na pang-asar yung bakla na parang something negative yung bakla. Aminin natin, nanggagaling yan sa mga matatanda. 'Di ba? Pagdating din ng high school, alam mo, Popoy, high school talaga ang rurok ng bullying, ng anong tawag dito, ng pang-aasar, paglalait and everything. Diyan talaga yung infestation, nagkalat talaga Isang isang sa buong high maghapon school. na magkasama. Oo, at saka isang buong maghapon. Tapos alam mo yun, isang buong taon and ilan yan? 4 na taon yan. Na alam mo yun, kayo lang ang magkakasama. Kaya talagang mamumuo yung iba't ibang mga asaran, tuksuhan, ganyan-ganyan. Pero feeling ko, buti na lang, etong si si Vince, aminado siya na nung umpisa, nagpaka-cool siya. Kasi nga, syempre, basketball friends, di ba? Ayaw mong ma-associate to anything na hindi macho or whatsoever. Pero buti naman, at na-realize niya na sana ganun din yung mga kabataan ngayon, na na-realize niya na ano bang mapapatunayan ko kapag alam mo yun, nilayuan ko tong taong to. Ikakababa ba ng pagkatao ko kung meron akong kaibigan na bakla na in the first place hindi naman negative at all, o hindi naman, alam mo yun, bakit nyo i-connect to something negative or mababaw or kachipan whatsoever. Kaya buti na lang na-realize niya na, alam mo yun, friendship to this person is someone na kilala ko dati pa at wala tong ginawang masama sa akin. So bakit hindi ko ibalik yung pagkakaibigan namin? Alam mo, yun ang tunay na lalaki, Popoy. Yung walang kieme, yung walang image na pinapanatili, na walang walang gustong ipamukha sa ibang tao na ganito ako kataas, kaya hindi dapat ganyan yung mga klase ng mga kaibigan ko. Yun ang tunay na lalaki at tunay na babae. Yung i-acknowledge mo talaga lahat. Yun yung actually mas yung naalala mo na ito yung nakasama mo simula pagkabata. Yung, alam mo yun, yung naaalala mo yung friendship, binavalue mo yung friendship, yun ang talagang nakakaangat-angat na klase ng tao. No? Yan. Kaya nga ako, shoutout muna ako sa mga friends kong ganyan, na abading. Pero talaga naging very close kami. Ayan, si Dion Mar Josef, si Jomay. Tapos yung isa pa naging friend ko nung college, si Sir Dino Cantal. Ayan, alam mo, darating talaga kasi yung mga mga moment, Bea, lalo na kung parehas kayong lalaki, lagi kayong magkasama, sinasabi, kayo ba? Jowa mo? Yung mga, parang sa akin, hindi, okay lang, sige, magbiruan tayo, pero dumating yung time na sinabi ko, we're really good friends. Diba? We're really good friends, and wala akong pinagsisisihan, bakla sila, gugustuhan nila yung lalaki, hindi naman kami, seryoso naman kaming nag-uusap, tsaka kumbaga may nag-i-improve sa akin. 'Di ba, nang dahil sa aming pagkakaibigan, napag-uusapan namin yung mga future plans, 'di ba? Dahil nga malalim na yung pagsasama namin. Ako, I gotta admit na minsan medyo mape-pressure ka pagka tinutokso-tokso, pero sabi ko, yung friendship namin wala namang gender 'Di ba? Yung friendship na yon, kailangan ba si Popoy makikipagkaibigan lang sa straight na lalaki, makikipagkaibigan lang sa straight na babae, bawal yung in between? Of course not. 'Di ba? Of course not. Kaya noon pa lang alam ko na secure ako sa aking sexual preference, 'di ba? Totoo yung sabi ni Bea, hindi naman sa inaangat ko yung sarili ko na siguro maaga ko na-realize. Mas masarap kasi sa feeling 'Di ba? Mas masarap sa feeling na wala kang iniiwasan na maging kaibigan dahil open ka sa lahat. 'Di ba? Open ka sa lahat, pero ako sarado talaga ang pinto ko sa mga negatibong tao, doon sa mga chismoso, sarado ang pinto ko yung mga mapanira, yung kada lalapit sa iyo mayroong mga sinisiraan, parang sige, we can be friends. Hindi tayo friends, acquaintance lang, kakilala kita. At dahil kilala kita, ayaw kita maging kaibigan. Di ba mas maganda yung ganun? Yung mga katulad ni Art. Yung mga katulad ni Art na bully, ako sinasaway ko yan, Bea. Lalo na kapag if it's an issue about gender, di ba? Parang, okay, sige, na biro natin, okay, ay, bading siya. Okay. Pero sabi ko, let's not make fun of him or her. Di ba? Wag.
'Di ba? Wag kasi diyan siya masaya, diyan siya productive. Sino tayo para, 'di ba? Ngayon lang natin siya nakita, siya mas madalas makita yung pamilya niya. So wala talaga tayo sa kahit anong posisyon para husgahan ng isang tao. Alam mo, Popoy, isa yan sa sana ma-realize din ng mga kamorkada natin, ng mga Mm. nanonood ngayon. Yung sinabi mong kina-call out mo, pag may yung kaibigan mo, bully, whatsoever. Isa rin yan sana na dapat nating i-practice. Huwag nating i-tolerate yung mga pambubuli. Kung mga, kunwari, tropa mo, di ba? Tapos may binubuli, huwag ka lang manahimik, manood. Kasi kabilang ka na rin sa kanila. Kapag ka nanahimik ka lang, tinolerate mo lang, parang nag-a-agree ka dun sa ginagawa ng tao. Kung tropa mo yan, pagsabihan mo yan. Okay, kahit anong edad nyo pa, kahit, lalo na nga high school, dapat high school pa lang pinipigilan nyo na yun. Kahit pa hindi mo tropa, pag may nakikita ka ng bubuli, i-call out mo, saka mo sabihin, alam mo, ikaw ang mas kadiri. Kasi ikaw ang bully dito, ikaw ang masama ang ugali, ikaw ang may demonyo nakakabit sa balikat mo. Ganun yon. I-call out mo, mananahimik yung mga bully na yan. Kasi alam mo, Papoy, kaya talagang talamak yung mga bully na yan. Kasi nga, natatakot i-call out ng mga tao sa paligid kasi baka sila din yung i-bully. Kung i-bully nyo kaya yung bully, no? Kung Diba? ano kaya Hindi, ang pero gawin nyo? alam mo, kung ako naman, di ko naman kilala, tapos the best response sa mga bully na ganyan is walang response. Diba? Kunyari, if he's trying to be funny, diba, na may pinagkakatuwaan na, pagka sa akin, kung hindi ko siya kilala, diba, parang nagpapatawa, uy, bading yata yun, no? Tignan mo, Popoy, bading yata. Walang response. Mas masakit yun. Pag ikaw ang binubuli. Oo. Hindi. Pagka ibang tao, kapag ka niyayaya ako na, uy, tignan mo, ganun sila. Wala akong response. Hindi ako enabler. Diba? Ay, nako. Pwede kasi. Hindi, sabi ko nga sa'yo, sinasaway ko yung pwede kong sawayin. Pero yung iba, mas maganda yung hindi ka tatawa, kasi hindi naman siya nakakatawa in the first place. Diba? Kaya ako talaga never. Hindi ka tatawa, oo. Huwag kang makitawa. Yun yung una mong gawin, huwag kang makitawa. Walang response. Huwag kang makigatong in everything. Pero ako, pag yayayain ako nga ibuli yun, ganyan, ay, naku, tatalakan ko talaga ng bonggang-bongga yung bully nila. Manahimik. Yes. Anyway. Pero bago tayo magpatuloy, si Kerwin King pala ay nasa live chat natin. Thank you, Kerwin King. Thank you, girl. Thank you. Good job ka, Kerwin. Good job. Eto pa, may nabasa ko. Si Febres from from LGBT community. I'm thankful kasi may mga tropa akong tanggap ako. Matik na nung ako, matik ninong nung ako ng mga anak nila. Hindi ako nawawala sa yayaan. Kahit ganito ko, ramdam ko ang respeto nila sa akin. At take note, puro lalaki daw yun. Yung mga tropa niya na yun. At accept siya ng bonggang-bongga. Ang sarap kaya nung gano'n, na magkakaibigan kayo na walang tinginan sa gender Parang marinig mo kung paano magbiruan. Pero ito ang matindi, si Roslyn Danielson, meron na naman pa, Norwegian Crone. Ay, si diba? Mars, Roslyn, thank you so much. At syempre, hindi rin papakabog si Gail. Gail. Nagpadala ng 8 Hong Kong dollar reds. Thank you so much, Kumars. Ayan. Si Alexis Ben, eto sabi niya, yung mga bullies na yan, ang may matinding insecurity sa buhay. They bully a person so that they will feel good about themselves. Kasi nga, alam nila sa sarili nila, malulungkot ang buhay nila. Naghahanap sila ng Popoy. Alam mo yung parang, malungkot ako. Feeling ko merong mas malungkot pa sa akin. Dapat merong mas malungkot pa sa akin. Kaya ganun yan. gumagawa sila ng mga ganyan. Tsaka hindi sabi ko nga, isang measure ng insecurity ng isang tao ay yung mambuli ng mga bakla. 'Di ba? Parang hindi ka secure kasi sa akala nila parang, okay, this is the perfect man, this is the perfect woman, bawal ang bakla. Pwede ba? Wag tayong maglokohan. Napakadaming mga productive, successful, intelligente, 'di ba? At talagang maaasahan, very dependable na mga tao, 'di ba? In history, ayan, at sa modern times na miyembro ng LGBTQIA+ community. 'Di ba? Ang dami nila na mga successful nagtatrabaho ka under them unknowingly, tapos ngayon ikaw ay hindi, pag straight lang, walang there's nothing in between, yung mga ganyan.
baka nagpapasweldo sa'yo ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Be careful, di ba? Mahirap kapag ka nalaman niya. Tapos, ganun ba? Sige, sipa. Pak. Ganon. Ganun. O. Kaya naman Kasi- kaya ang sinasabi natin dito, you be careful, 'di ba? Kung kanino ninyo i-associate yung mga sarili ninyo. 'Di ba? Ako okay sa akin na ma-associate sa isang Daniel, 'di ba? Na bagaman bakla siya pero totoo yung friendship na ino-offer sa akin. Kaysa naman ma-associate ako sa isang Art kanina. 'Di ba? Si Art na nananakit ng damdamin ng ibang tao, 'di ba? Para lang patunayan na ako dapat yung totoo mong kaibigan, ako dapat yung kapitan mo, pare. Ayoko nang ganun. 'Di ba? Ayoko yung i-associate. Sana kayo rin, wag niyo i-associate yung sarili niyo kasi sa mga tao. Kaya you be careful, 'di ba, in choosing your friends. Correct. At eto din, sabi din ni Mark Louis Espiritu, alam ko sa mga bully, hindi maganda ang kanilang nakaraan. Correct. Meron silang mga hindi magandang background, but it doesn't mean na ito-tolerate mo pa rin. It's not an excuse para, alam mo yun, hayaan mo silang gawing outlet, yung pambubuli, para mailabas nila yung mga frustrations nila. The more nga na kailangan mo tutukan yung mga bully, instead of letting them do what they want, i-dig deep natin. Ano bang problema natin, kaibigan? Bakit ba ganyan? Ikaw ba, hindi ka ba masaya sa tahanan nyo? Tara, gawa tayo ng something else instead of bullying someone. Gawa tayo ng activity kung saan talaga mag-e-enjoy tayo. Doon mo ilalabas yung mga frustrations mo, yung galit mo o sama ng loob mo, pero hindi sa ibang tao. We're not going to use another person to express our sadness or depression whatsoever. Okay? Yan. Pero, eto Popoy, ngayon pala nagpapasalamat na ako kay Esme Ranolio at kay Kerwin King sa pagbibigay buhay sa story ng letter sender natin for today. At syempre, alam mo, Bea, meron akong kaibigan sa Australia, nag-chat sa akin, fan ni Esneer. 'Di ba? Si Lenny, hello daw. Oo. Hello daw sa'yo, Esneer. Ayan, from my friend and your fan sa Australia. Ayan, si Lenny Red. Oh. Di ba nga? Ayan, thank you. At syempre, Popoy, pasalamatan natin mga nakasama natin for our finale episode ng Dear MR Celebrity Special. Isa naming tropa, biglang sumingit na bakit daw. Yung totoo. I-animate mo yung totoo. Jonas, aminin mo. Maliminsan ang ulo. Sundin mo lang ang puso. Ayan. At syempre, Popoy, hindi papahuli yung ating konting behind the scene na rin. Let's watch it. Pagpikit ng aking mga mata, ikaw. Our episode titled Prince ni Charming is not just an ordinary boy's love story. So, dapat yung abangan kasi ako, yung character ko dito, nakarelate din ako. Maliban na lang sa isang part doon na parang basta gusto ko i-share, pero it really reflects who I am, and I'm happy na sana maparindigan ko yung role ni Daniel kasi ang daming may lesson din dito, and ayun. Yung character ko naman dito, si Vince, isa siyang typical teenager na mahiyain pero deep inside caring kasi mahal niya yung kaibigan niya. Pero hindi ko pa yata pwedeng sabihin yun, kaya kailangan yung abangan. And this is one of a kind because it tackles a lot of things like rejection, love, friendship, and other stuff that you can relate to. Prince ni Charming featuring Esneer Ranolio and Kerwin King. Balik-balikan ng masayang kwento simula August 29 sa ating MOR Entertainment YouTube channel. Dear MOR. Iba ang kilig ng uri. For life! For life! Okay.
All right. Thank you so very much, Esnir and Kerwin. Correct. Ayan, and of course, maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na bumabati sa atin ng happy birthday. Di ko na po kayo maiisa-isa sa team sharing. Thank you so very much. Sa mga magpapadala pa ng inyong mga regalo, welcome pa po yan. Welcome pa. Bukas pa naman ang birthday ko talaga. Pero ayan na nga po yun. That's the season 1 ng ating Dear MOR Celebrity Edition. Kaya ibig sabihin, abangan ang season 2. Dapat magkakasama tayo doon. Mas malakas na season 2. Correct. At dahil dyan, ipapahinga muna yung mga pagganito ni Bea. Abangan sa season 2. Charing! Ang ganda-ganda mo dyan. Malamang sa Lunes yan din suot mo. Ay, hindi. At saka mga kabarkada, kung kayo, ay alam mo, Popoy, ang palagi ko nakikita sa comment section ng mga celebrity special natin, yung mga pa-request, kung sino yung gusto nilang makita. Kaya alam nyo, comment na kayo ng comment sa mga natin, celebrity specials video natin. Kung sino yung gusto makita, maging magka-partner sa ating mga celebrity special episodes. At itong ang episode na to, again, sa Monday, 11 p.m., mapapanood nyo na ulit. Lalo na para sa mga na-late, nawala ng data, kalahati lang napakinggan. Ayan, 11 p.m. on Monday. Yon. Thank you so very much. Happy long weekend, long weekend ngayon. Holiday sa Monday. Kasi birthday ko. So sabi ko, i-extend natin ang weekend ngayon. So let's celebrate National Heroes Day on Monday. Diba? Okay. Ayun, Ganun yan. Monday yan. Dahil birthday ko nga. I-shot nyo na lang ako Shot nyo na lang ako ng puno sa inyong mga bahay, mga kapamilya. At maraming salamat po. Correct. Advance happy birthday, DJ Popeye! Thank you, Sir Makoy. Maraming salamat. Yung mga regalo nyo, padala nyo pa. Okay pa, marami pang space dito. Yung pa-milk tea na lang, Popeye. Tara na, paalam na. Nakakarinig na naman ako ng pangantsaw kay Bea. Baka mabawasan na naman yung kukunti kong yaman. Ayan, thank you so very much. Happy weekend, mga kapamilya. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Blackpink in your area. Gorgeous B, Bea po. Charot. Ayan, at ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at syempre, kahit ano po mangyari, maging happy. Diba? Palagi. Lalo't birthday. Ayan. Happy birthday to me. Tomorrow. Ayan. At sa mga kasabay ko, ayan. Happy birthday po sa inyo.